Nagpapasalamat tayo muli, binabati natin ang Happy Mother's Day, yung lahat po ng mga nanay. Amen? Kung wala sila, ano kaya ang itsura ng mga natin, ano? Tinig mo yung katabi mo, ang ganda niya kasi alaga ng isang ina. Amen? Yung iba sa inyo, ang gaganda, thanks to your nanay. Di po ba? Amen? Sino rito yung nanay mo, i-date mo sa hapong ito? O baka kayo pa i-date ng nanay nyo. No? Lahat po ng nanay na narito ngayon, salamat po sa inyong pagpapagal, sa inyong walang sawang pagmamahal na iginagawa sa inyong mga anak. Alam namin po na ang mahal na Panginoon ay hindi po kayo pababayaan at kayo'y i-reward ng napakagandang reward for your effort and love sa inyong mga anak. Once more, bigyan natin palakpak ang mga nanay na narito po ngayon. Praise God. Malapit na po ang pasukan. Sino po naghahanda sa pasukan? Taas yung kamay. Ngayong Hunyo po. Kailan ba pasukan? After ng 17 ba pasukan? Sino rito yung pasukan nyo? 17. Okay. Sino ang pasukan ay 10? Huwag yung kakalimutin ngayon, June 14, lahat po ng kabataang narito ay inimbitahan ko pong dumalo sa ating Campus Revolution. Okay? At ito po ay gagawin po natin sa Cuneta Astrodome ng June 14. Not Saturday, but it's a Friday. Okay? Friday po yan, hindi Saturday. So, we want everybody, especially all the young people, taas yung kamay ng young people. No, hindi yung mukhang young people. I'm saying yung young people. Taas yung kamay. Ayahan, luminaw. Lahat po ng young people dito, lahat ng estudyante, we really encourage you to come to this Campus Revolution by June 14. It's for you. Para po lahat po tayo ay mas lalong nakakapaghanda sa nalalapit na pasukan for our campus celebration. Amen? This is the time to saturate our campus and this is the time to invade our campus. Naniniwala po ako, through this meeting, you will be more ready to face the challenge para po sa ating campus. Amen? Ina-announce ko na rin po that by June 1, magsisimula na po yung second phase ng 90 days challenge natin. Palakpakan natin ang Panginoon for that. So, ganito po gawin natin. Bago mag 90 days, June 1, i-release na po namin agad yung mga materials para lahat po ay makakuha ng materials makapag-participate sa 90 days challenge. At the same time, sa June 1, yung ating daily prayer gathering ay gagawin na rin po kaagad ito sa Philippine Bible Society. Yung ating unstoppable prayer every morning ay itutuloy po natin. Okay? So lahat po kayo ini-invite po doon. We believe that prayer releases God's power, changes and reverse our situation, and it gives us positive atmosphere to prepare us for fruitfulness and multiplication. Amen? So, yun po yung aking mga announcement and we want you to get ready. Isama nyo rin po kami sa panalangin, no? Magkakaroon po tayo ng mga regional conference na pinangungunahan po ng inyong lingkod. Gagawin po ito sa ngayon po May 20 to 23 sa Cagayan de Oro and then another May 30-31 sa Palawan, okay? Sino gusto sumama sa Palawan para habang nagsiseminar kami, nagbi-beach naman kayo para fair naman, di ba? And then June 12 and 13 will be on Cebu para sa ating mga regional conference. Isama niyo po ito sa panalangin sapagkat ito po yung mga conference na naglilid po sa maraming simbahan na lumago at nagbabago na naniniwala po tayo na ito po yung magiging key para sa ating nation's transformation. Amen? Would you stand up right now? Tumayo po tayo lahat ngayon. Thank you, Jesus. Ano ang inyong napapansin sa inyong pagtayo? Tingnan niyo yung paligid niyo. May nakikita kayong batok? May nakikita kayong mapapansin niyo po, pinatayo kayo just to observe. Iba-iba yung laki, napansin nyo? Iba-iba yung height, iba-iba yung size, di ba? Depende ho yan sa pag-alaga ng katawan niya. Amen?
Bago po tayo magsimula, gusto ko pong manalangin tayo na sana lahat po tayo dito ay samahan ng Panginoon na tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Amen po ba? Would you hold your hands sa inyong mga katabi? Hawakan natin sila, hawak-hawak tayo ng kamay. Manalangin tayo sa Panginoon. Lord, salamat sa tanghaling ito na sa tulong at gabay mo, alam namin, nais mo ang bawat isa ay magtagumpay, maging masagana at higit sa lahat, pagpalain mo. Sa hapong ito, dalangin ko, O Diyos, na ang iyong banal na Espiritu ang isang mangunat mangaral sa amin. Gamitin mo ang kahayagaan ng iyong mga salita at maging bukal sa puso namin ang pagtanggap nito. Lord, isa lamang ang panalangin ko, lumago nawa ang simbahang ito sa pagkakilala sa iyo at pagkaunawa ng mga plano mo. Tulungan mo kami ng iyong banal na Espiritu sa hapong ito at ang lahat ng ito ipanalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Ano ang number 1 panalangin ni Bishop Oriel sa simbahan ng Doulos for Christ? Probably you were asking me that question. Alam niyo po, aaminin ko po sa inyo, ako po yung 24 na taon ng pastor. Siguro po sa loob ng 24 na taong pagpapastor, unti-unti pong lumilinaw, unti-unti pong nakikita ko yung mga mahalagang bagay kung ikaw ay magpapastor. Minsan tinatanong ko ang sarili ko, ano ba para sa iyo ang pinakamahalagang nais mong makita para sa mga taga-Doulos for Christ? And dyan po yung sinasabi ng aking isipan. Masaya na ako pag nakita ko yung mga hirap, umahon sa kayamanan o umahon sa kahirapan, naging marangya ang buhay. And dyan po sa isip ko, makita ko yung mga taong nasa tanikala ng kapangyarihan ng Satanas. Sila'y nakalaya at ngayon ay malaya na naglilingkod sa Panginoon. O maaaring sa aking isipan, makita ko ang mga tao na noon ay pinahihirapan ng maraming bagay, ngunit ngayon, finally, nagkaroon na po sila ng freedom, liberty, at ngayon sila po ay masayang naglilingkod sa Panginoon. For the last 24 years, I've been, evaluating my life and my ministry. In fact, I constantly answered answering that question, do I really do my job properly and correctly? And sometimes I've been asking the Lord, there are so many people, why do you call me to become a pastor? One day I will be praising my God at pananagutan ko yung pinagawa niya sa akin. Ano yung bagay na napakahalaga sa puso ko na alam ko one day pananagutan ko sa Diyos. Kaya labis-labis kong pinagbubuti ang gawain ito. Marahil iba sa inyo, ilingid sa inyong kaalaman, si Bishop Oriel po for the last 24 years, seryoso kong pinagpapastoran po ang Doulos for Christ Ministry. Wala pong araw na alam batid ng Panginoon na hindi ko kayo pinapanalangin. Ang aking puso bilang isang pastor ay nais gawin ang lahat ng magawa para mangyari ang tamang bagay sa mga buhay po ninyo. Ang unang-una kong panalangin sa puso ko, Lord, bagkat batid ko, pag hindi na ito nangyayari sa mga buhay ninyo, napansin ko at nakita ko mismo sa aking mga mata, na kapag ang isang tao sa loob ng simbahan na ito, tumigil at hindi na lumalago sa kanilang spiritual life, labis-labis silang nahihirapan at sila'y nangapapahamak. For the last 24 years, nakita ko po yung mga Kristiyanong tumungo sa Doulos for Christ. Mula sa pagkasimula nila't lumago, nakita ko po paano umunlad ang kanilang mga pamumuhay. Ngunit labis din po ang aking kalungkutan kapag nakita ko po ang bawat isang Kristiyano nagtungo po dito na hindi po lumago sa kanilang pananampalataya. Napakalaki po ng pinagkaiba ng lumalago sa pananampalataya at hindi na lumalago sa pananampalataya.
Kitang-kita po ng aking mga mata yung mga taong hindi nag-grow spiritually. Kung paano sila naging biktima ng kanilang mga maling kaisipan, mga makamundong pagnanasa. Naging biktima sila. Samantalang isang taong ito, na walang ninasa kundi ang Panginoon, patuloy na lumago. Kitang-kita ko po paano po siya iniangat ng Panginoon. Si Bishop Uriel po sa last 24 years, kilala ko po dito ang lumalago at hindi na lumalago. Nakita ko po yung mga taong pinagpapala at hindi pinagpala. Nakita ko po palagi, growth really matters. But sometimes there are questions in my mind that what is the reason why people don't grow? Bakit hindi sila lumalago? Nadidinig nila ang the same preaching. Pinupuntahan nila yung the same place. Are you listening? Nakaka-attend sila ng the same cell group. Nakakapunta sila sa the same crossover o walsats. Nakakadinig sila ng the same teacher, Bishop Uriel. Pero may lumalago, pero may hindi. Minsan ako'y nagtataka. And then, nung aking po pinag-aralan, katulad po ng itinuro ko about a week ago, yung first 3 reasons, ba't hindi lumalago ang isang tao? Banggitin ko po muna ito. Yung number 1 reason why people don't grow is this. Kapatid, ilagay natin ulit ito, ha? Number 1, ang mga taong hindi lumalago, they have no revelation of the importance of discipline. Ito yung una ko nakita sa aking pagpapastor. Disiplina ang kailangan upang tayo ay lumago. Ngunit maraming mga tao, mas pinipili nila yung buhay ng walang disiplina at ang naging bunga nito ay walang paglago. Ang akala nila ang disiplina ay kaaway. Ang kalakala nila ang disiplina ay isang masamang bagay na inilalapat sa kanilang mga buhay. Batid at lingid sa kanilang kaalaman. Ang disiplina ay idinalaga ng Panginoon sa buhay natin upang maisaayos ang mga buhay natin. Sino sa inyo sa hapong ito na ang disiplina tinuring mong kayamanan, kakampi at kaibigan? Yan po ang disiplina. Marami sa mga taong hindi lumalago, ang tingin nila sa disiplina ay kaaway, parusa, pagpapahirap sa katawan. Then you miss the purpose of God's discipline in our life. Show me a person who applied discipline to himself, and I will show you a person whose life is in order. But show me a man who lived without discipline, and I tell you, the man lived with a shattered life. Why? Discipline brings order in our life. Kaya po, bata pa lang dapat tayo, masanay na tayo na tumatanggap ng disiplina. Disiplina can come through correction, rebuke, and in so many ways. Mga kapatid, if you keep on resisting the discipline, you don't like correction, you don't like teaching, you don't like rebuke, admonition, I tell you, if you lack discipline, you will be disciplined. Do you hear me? That if you lack discipline, I tell you, God will discipline you. Wala pong ibang magagawa dahil mahal tayo ng Panginoon, i-discipline niya po tayo. Pangalawang dahilan kung bakit hindi po tayo lumalago, hindi lamang po hindi lamang po tayo sa hindi nagdidisiplina. The second thing is we are unable to see the importance of spiritual authority. Tingnan niyo po ito, mga kapatid. Ang mga engineer, ang trabaho niyan, magtayo ng bahay, ng mga structure, ang mga engineer. Katulong siguro yung mga arkitekto. Ang mga doktor naman at mga nurse, ando naman po sila, mga dentista, naroon sila sa mga medical field. Sila po yung nag-aaral upang asikasuhin yung medical health
ng mga mamamayan. Pumunta kayo sa mga engineer, sa mga arkitekto, in every kinds of life, na ganung patungkol po sa teknolohiya. Andyan po yung mga engineer. Inaayos nila para gumanda po ang takbo ng industriya. Yung iba naman po ay mga guro. Sila naman po ay tumutulong, nagpapakadalabhasa upang turuan ng mga bata sa larangan ng edukasyon. Bawat aspeto ng lipunan ay labis na pinag-aaralan sa mga paaralan upang ito'y mapaunlad. Tumawag si Lord ng mga doctors to solve the problem of health physically. Tumawag si Lord ng mga engineer, doctor, o ng mga doctors, architect, so that magawa ang field ng mga structures. Tumawag si Lord ng mga educators like teachers to educate the people. But the problem is people don't see this. That God also called pastors like me to help the spiritual aspect of the people for them to grow. Kaya lang, hindi lahat ng tao, tingnan nyo, bigyan ko ng example, patayuin mo yung engineer, katabi, pastor. Anong tingin mo sa pastor compare sa engineer? Sabi nila, pastor, engineer, walang sinabi yung pastor, siyempre engineer. Di ba, ganyan tayo, ano? Itabi natin sa doktor, nurse, dentista ang pastor. Sasabihin ng iba, siyempre mataas yung doktor, tsaka yung nurse. Yung pastor lang yan eh. Itabi mo sa teacher. Ay, si pastor, wala ya. Siyempre mas mataas yung teacher. Tuwing tatanungin ng mga tao, pagdating sa mga spiritual authority, parang mababa ang kanilang tingin. Alam niyo po ba na ang mga pastor ay maaaring hindi kayo igawa ng bahay sa lupa, pero pwede silang manghako na ihanda ang inyong bahay sa langit. Hindi kaya ng engineer yun. Pastor lang ang may kaya nun. Maaaring gagamutin ang lahat ng cancer ninyo ng mga doktor, bubunutan ka ng ngipin ng dentista, tutulungan ka ng nurse. Pero ang kanilang trabaho is for earth use only. Paano naman ang iyong kaluluwang nalugmok sa kasalanan? Hindi madadaan sa injection ni Doc yan. Yung masama mong ulong poses, hindi mabubunot sa ngipin yan. Kailangan mo na naman ng pastor na marunong gumamot ng kalagayan ng kaluluwa. O maaaring mababa ang tingin mo bilang isang guro sa isang pastor, pero ang duro kaya na magbigay ng information at information. But I tell you, a pastor can give you transformation, not just information. Kaya lang ang problema, mababa ang tingin. Ha? Sino sa inyo maraming pera? Papakita mo pa yung pera mo sa bank manager. Bank manager, magkano na pera ko? May meron ko na pala 3 milyon Laki na pala. Salamat Yung pera mo, alam ng mga bank manager. When was the last time sila yung, Pastor Oriel, tingnan mo pera ko. No, ayaw mong pakita. Bakit? Natatakot ka, baka utangan ka. Huwag natin ipapakita sa pastor to. Baka ano mangyari. Ngayon, may lagnat yung anak mo, papunta na sa cancer. Sino tinatawag mo? Yung bank manager? Hindi. Mamamatay na yung asawa mo. Tawagin mo yung bank manager. Ganun ba gagawin nyo? No. Alam mo sino tawagin nyo? Hasan si Pastor Oriel. Tawagin natin. Bakit? Tuwing mamamatay na kayo, alam niyo kailangan nyo, Pastor. Tuwing magkakasakit kayo, kailangan ninyo panalangin. Pag kinakabahang mag-exam, lalo nagbo-board exam, papasa kaya ako, Panginoon. Tawagin niyo si Pastor Oriel. Pastor Oriel, panalangin niyo po ako, please. Bakit? Kailangan nyo ng panalangin. Sino sa inyo nakikita na mahalaga ang spiritual authority sa life ninyo? Sino sa inyo naiisip ninyo? Sino sa inyo maganda ang tingin nyo sa leader nyo? Ha? Ako, aminin ko sa inyo, I cannot live without you. Pero kayo, kahit wala ka, pastor, kaya kong mabuhay. Nakita yung distansya? Hindi kami pwede magpastor kung wala kayo. Pero kayo, mukhang kaya niyong mabuhay kahit walang pastor.
Kaya kami mga pastor, mukhang walang kalaban-laban. Sabi nga nung iba sa aming pastor, sa langit na lang kayo liligaya. Sino sa inyo lumalago ngayon kasi malapit kayo sa spiritual authority? Well, your spiritual authority is not just the pastor himself. It could be your cell leader. It could be your G12 leader. Sino sa inyo yung bawat salita nila, binibigyan ninyo ng pahalaga? Alam niyo kung bakit hindi lumalago yung marami? Sasabihan ka ng cell leader mo, o mag-devotion ka. Alam mo, sabi niya, Diyos ko naman, pati ba naman devotion ko, pinakikialaman. Ha? Minsan nakita ka ng cell leader mo, iha, pakaayos mo naman yung butonis ng damit mo. Ang pag nagsara ng butonis, hanggang dito, hindi dito lang. Grabe talaga to. Pati ba naman ang damit ko, pinakikialaman. Di ba? Ganyan tayo eh. Di ba? Minsan nagka-crush ka. Ay, sabi sila, alam mo si Pogi. Umayos ka naman. Grabe, pati love life ko, pinakikialaman. Sinong tingin nyo sa spiritual authority, pakialamero, taas yung kamay. Yung parang buwisit siya sa buhay mo. Ito, buwisit to, lahat pinapakialaman. Eh. Alam nyo, ganyan ang pananaw ng iba, and the consequence is this, hindi na siya lalago. Kasi hindi niya alam kung gaano kahalaga yung role na nilalaro nung mga spiritual leader na yon. Halimbawa, ako yung pastor. Abay, kung hindi mo ito papahalagahan, kaya ako nagpapastor dito para sa inyo, hindi nyo papahalagahan, ano kaya sabi ninyo? Huwag na natin pahalagahan si Pastor Oriel. Sunday service, andito ako mag-isa, lahat kayo nasa Mall of Asia. Di ba? Saya, no? Ako andito, sabi ko, ba't wala mga tao? Ay, pasensya ka na, pastor. Hindi na nila pinahahalagahan ang pagpapastor mo. I can imagine people assigned by God to their spiritual leader, and the people that were assigned to listen and to hear from their spiritual leader, they go against it. May tanong ako sa inyo. Naniniwala ba kayo, hindi lahat ng bagay pwede mong piliin? Ha? May mga bagay sa buhay mo, natatanggapin mo lang. For example, pinili mo ba nanay mo? Ano ginawa mo lang? Tinanggap mo na pikit ang iyong mga mata. Sabi ng mga kapitbahay mo, alam mo, ang pangit ng nanay mo. Sabi mo, brother, walang kasing ganda ang nanay ko. Sino sa inyo, hindi niyo ipagpapalitan yung mga nanay? Pero dyan mo kinopya yung height niyan, liit. Jutay. Ha? Sino sa inyo, hindi masama ang loob ninyo? Kitang-kita mo yung bakas ng nanay mo, ang itim at umagos sa iyong mga balat ngayon. Di ba? Ha? Ba't ganun, Lord? Yung height ko, kuha ko sa nanay ko, maliit. Nay, maliit na. Tapos, maitim pa ako. Tapos yung buhok ko, kulot. Grabe. Konti na lang, iita na ako. Kinahiya mo ba? Hindi mo kinahiya. Bakit? Sabi ng mga tao sa'yo, alam mo, kamukha mo nanay mo. Ano ba, nagsisi ka ba sa karsada? Bakit ikaw, inay? Sino sa inyo tinanggap nyo ang nanay nyo maging sino man siya? Pinili mo ba siya? Sana ganun, ano, yung paglabas mo sa mundo, lagaganon ka, oh. Sino sa inyo ang gusto kong nanay? Ito o ito? Ito. Ayoko. Ulit. Okay, dalawa kayo, Jack and Poy. Up. Sige, Jack and Poy. Up. Dalawa. Up. Last. Kung sino manalo sa inyo, siya nanay ko. Ready? 1, 2, 3. Jack and Poy. Oops! Ay, ayoko. Yung pangit eh. Ganyan ba ginawa nyo? Wala. O sino sa inyo pumili ng tatay nyo? You see? Your physical parents, I'm sorry.
You cannot make a choice. It was God who made a choice for your parents. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, no choice. Ha? Sino sa inyo nag-isip ng ganito? Sana tatay ko si Henry C. Sana chinky rin ang aking eyes, di ba? Tapos ako may-ari ng Mall of Asia. Wow, saucy, di ba? Sana ang tatay ko yung may-ari ng Robinson. Di ba? Sana ang tatay ko si Ayala. Bakit ganun? Ang naptaging tatay ko si Ayan, wala na. Sino sa inyo malungkot? Dahil lang napunta sa iyong tatay, hindi yung mga nandon, mga taga rito. May nagawa ka ba? Wala kang magawa sa mukha ng magulang mo. At lalong wala kang magawa sa status ng magulang mo na pinanganak kang mahirap. Why? It was God who made a choice for you. Amen po ba? Punta tayo sa spiritual. Ano sa palagay mo? Ikaw pipili ng spiritual authority sa life mo? I'm sorry to tell you, God did not put that decision into your hands. It was God who made that decision for you. Kaya yung iba sa inyo, hanggang ngayon, hindi ako matanggap na ako ang pastor niya. Siya ang pastor ko. Lord, ayoko niyan, malakitian niyan. Sino sa inyo tinanggap niyo na ako ang spiritual father? Wala ka nang magawa. No choice. Bako ako naman ang kasi minsan parang kayo inargabyado ng nanay niyo. Tanungin ko naman ito sa inyo. Meron bang choice ang nanay mo nung lumabas ka? Yung mukha mo, hindi niya alam kung ano kaya labas nito. Sana cute. Paglabas mo, tingnan mo. Masama ba loob ng nanay mo? Hindi. Bukas matang tinanggap yung itsura mo. Ikaw nga, hindi mo matanggap ang itsura mo, lalo na nanay mo. Pero alam mo ng nanay mo, hineli ka pa, ginanong-ganong ka pa. Maraming pangit nito, pero mahal ko to. Grabe, Lord naman, ba't naman ang ilong nito flat? Grabe, walang sayad. Pero tinanggap ka ba ng nanay mo? Ha? Nagdumi ka, nagkalat ka, tanggap ka pa rin ng nanay mo. Sa spiritual life, baka akala nyo, parang hindi ko matanggap si Pastor Oriel. Palagay mo ako. Palagay nyo, hindi ako namimili. Gusto ko rin namang mamili. Kaya lang, diyan ka pinanganak sa harapan ko Ano magagawa ko? So, ano gagawin ko? Wala, ganun din ako. Wala akong magawa. Binigay sa akin ng Panginoon. At ang masama nito, 12,000 na kayo. Padami kayo ng padami. Sabi ko, Lord, pwede bang magkaroon ng family planning sa spiritual life? Alam niyo po, sa totoo lang, very few people recognize the importance of spiritual authority. Kaya yung iba, dahil walang recognition, alam niyo nangyayari? Parang yung mga batang matigas ang ulo, ayaw makinig sa magulang. They turn out to become street children. Di ba? And doon sila sa labas ng kalye, mas malaya, walang nanay. Kaya lang, sa LRT ka matutulog. Ayan, freedom! Wala nang gigising sa umaga para mag-aral. Pero ginigising ka naman ng pulis tuwing umaga. Nagtataka ka. Wala na ako sa bahay, pero may mga authority pa rin sa labas. Tama. May mayang kote, ginawa ka ng DSWD. Nilagay ka dun sa bahay. Sabi mo, naku po, nakakulong ka na pala. Sabi mo, sana balik na lang ulit ako sa nanay ko. Sometimes we're crazy. We don't know how God operates. Mga kapatid, wala na kayong magagawa. Pag siya nanay mo, nanay mo. Pag siya tatay mo. Sino siya? Hindi lang siya tatay. Authority yun na nilagay sa'yo ng Panginoon para maayos ang buhay mo. Para one day, huwag kang magmukhang street kids.
Tingnan mo yung katabi mo. Kagandang street kids, di ba? Amen? Imagine mo yung katabi mo, street kids. Di ba? Yung gaganon ka na sa salamin, pangkain lang. Isang pag kami nagdadrive, dahil bata, sabi ni Tracy, Dad, sino yan? Kawawa, walang pagkain. Bigyan mong pagkain, Dad. Bawal, ayaw ng gobyerno, masasanay. Bawal? Oo, bawal. Pero mo kakatok yung mga ano. Pag hindi mo binigyan, ako konsensya ka. Pag binigyan ka naman, sabi ng gobyerno, huwag mong bibigyan, masasanay yung mga yan. Kaya kami, sabi namin mag-asawa, ang hirap naman ng buhay natin. Gusto natin tumulong, bawal. Siya nga naman, pag binigyan, mamimihasa, hindi na sila mag-aaral, hindi na sila babalik sa bahay nila. Manghihingi na lang kasi nakakasurvive dun eh. Why? Because these children don't want to recognize authority. Number 3, binanggit ko po last week, hindi lamang po yun, but sometimes we don't know the sweet spot of our life. Kaya hindi po tayo lumalago. Sweet spot means the right place. Yan po yung binanggit ko po nung nakaraan. Ang sweet spot ninyo, walang iba po yung daily devotions, mga place na lumalago kayo. Sunday service, cell group, kasama po yung siguro yung Wild Sons o yung crossover, o kaya maaari po yung tinatawag po nating weekly training ng PEPSOR. Yun po yung mga sweet spot ninyo, lumalago po tayo doon. Now, babanggitin ko ito pang-apat. Okay? Ano ang pang-apat natin? Sister, pakalagay mo yung pang-apat natin. Ang pang-apat, kung bakit ang maraming tao hindi nag-grow, they don't know their next steps to grow. Hindi nila alam po. So, akala nila, pag pumasok po sila sa church, ito suggestion ko sa inyo, sino gustong lumago? Taas yung kamay. Isipin mo ganito. Dito, iba po yung religion sa relationship kay Lord. Okay, lilinawin ko to. Ang relationship ay araw-araw mong inaalagaan para lumago ang relationship mo. Tama. Ang religion, i-require ka ng pagmamahal ng once a year. Kaya kita nyo po yung mga religious people, once a year, toduhan, pare, toduhan. Once a year lang eh. So nag-aabang sila ng date. Ito ginagawin po ng religious people. Ang mga religious people, true story po to. Huwag ko kayo magagalit sa akin. Kinukwento ko lang. Okay? Pag religious people, karamihang religious people, hindi yan nagmamahal sa Diyos araw-araw. In fact, makakakita kayo ng mga drug addict, mga lasinggero, babaero, sugarol, kriminal. Araw-araw maluloko yan. Pero magtataka ka sa kanila, pagdating ng isang araw na yon, lahat sila sabay-sabay babait. Biglang magiging seryoso ang mukha, maghuhubad ng sapatos, maglalakad, pupunta sa Quiapo, magdadamit ng kulay maroon, at nakatatak, mahal kong Nazareno. Bigla magbubuhat siya, makikipagsiksikan yan. Hahawakan yung tali. Once a year. Sino sa inyo nasubukan nyo ng sumama doon? Kapatid, si Bishop Oriel, pagdating ko po ng grade 4, dinala ako ng tatay ko, ang buong pamilya ko, doon sa gitna ng Quiapo. Hanggang sa nag-college po ako, doon po ako tumira. Alam ko po sinasabi ko. Alam ko po yung January 9, Quiapo Day. Alam ko yon. Lahat kami, bago kami sumalang ng cross, chochongki kami lahat. Bangag na kami lahat. Sabay hubad ng sapatos, t-shirt ng Nazareno, bangag yan. Pupunta na kami sa simbahan, at doon, ipapakita namin yung akala mong totoo. Ganun kami. Pagkatapos doon, balik din sa kuweba namin, inom, chongki, masaya na kami. Bakit? Tapos na yung aming once a year, I love Jesus. Mga kapatid, religion will require you to love God once a year. I'm sorry. But when you know Jesus by relationship, maniwala po kayo, God requires you to love your God every day of your life. Tama po ba? Kaya malaki yung pinagkaiba ng relationship sa religion. Parang ganito, mag-asawa,
andito yung mag-asawang iba. Mister, tip ko sa'yo, subukin mong mahalin yung sweetheart mo once a year. Sabi mo sa asawa mo, sabi ng asawa babae, sweetheart, I love you. Sabi mo, sa piyesta, mamahalin kita. It's crazy, isn't it? Sino rito yung mami o nanay na mahal ka ng asawa mo tuwing birthday mo lang? Pagkatapos ng birthday, sorry, hindi mo na birthday. See you next year. Mga wife, subukan nyo gawin sa wife nyo, sa husband nyo, try lang. Try nyo lang. Alam mo, pinangangako ko sa'yo, I will forever love you once a year. Papayag kayo? No. You need to love God with all of your heart, with all of your soul, every day. Sabi mo nga sa katabi mo, every day yun, ha? Now, kung mamahalin niyo si Lord every day, ito yung problema. Paano ko gagawin niyo kung every day? That's why, kung hindi pa nakatatak sa isip mo na ako'y Kristiyano, araw-araw, hindi once a year, sino sa inyo nagdesisyon na you are by relationship, hindi by religion? Taas yung kamay. Taas yung kamay na nag-decide ka na, ang aking relasyon sa Diyos by relationship. Hindi ako nag-join ng religion, nag-join ako ng relationship. Taas. So for me, relationship is better than religion. That's why somebody asked me, Aber, pastor, ano ang relihiyon mo ngayon? Sabi ko, relihiyon? Ako, I joined the Catholic religion. Ang religion ko, Catholic eh. Kaya lang ngayon, meron na akong relationship kay Lord. Eh di ano religion mo, Pastor Oriel? Well, ako'y former member ng Catholic. Pero ngayon, ako ay may relationship na kay Lord. It doesn't matter my religion at all now. In fact, I can always tell people that I'm a Catholic by religion. But now I'm a Christian by relationship. Amen? Sabi ko sa kanila, I have nothing against Catholic religion. But I am now for relationship. Eh kung ayaw nilang maniwala, ito gusto ko ngayon eh. Mas nabuhay ako. Mas nagkaroon ako ng pag-asa, lumago ako nung ako'y nagkaroon ng relasyon sa Diyos. Kasi nakita ko yung ibig sabihin ng araw-araw eh. Alam niyo, nung araw, napaka-religious ko rin eh. Pagkasama ko na lola ko, gaganon lagi kami sa Quiapo. Pipila ka. Lalagyan ka ng osya. Naalala niyo? Pagkaupo mo, peace be with you, uuwian na. Yun lang eh. Mga kapatid, alam ko magpunas ng puon. Alam ko yan. Yung maglagay ng bulaklak, alam ko yan. Yung magsindi ng kandila, alam ko yan. Yung magbuhat ng puon, ginawa ko lahat yan. Kaya lang, nung nagkaroon ako ng relasyon sa Diyos, marami ako napag-isip-isip. Una, tinanong ko sarili ko, Lord, ba't ka ba namin nilalagyan ng kandila? Sabi sa akin ni Lord, ganito, Oriel, I am the light of the world. Ba't mo ako sinisindihan ng kandila? Ako ang ilaw ng mundo. Gusto mo ikaw sindihan ko? Nabigla ako. Siya nga naman. Ba't ko siya iilawan? Eh, siya ang ilaw. Eh, ba't niya ako sisindihan? Eh, kasi ako ang nasa madilim. Napag-isip-isip ko, dapat ba kitang buhatin, Lord? Alam mo, sabi sa akin ni Lord, yun na nga eh, ang lakas nyo. Biro mo, yung mundo, apakan ko, bubuhatin nyo ko. Abay, sa totoo lang, ako lang ang nagbubuhat sa inyo. Ang yabang nyo, kung akal nyo. Di ba tayo buhatin natin si Lord? Sa totoo lang, mabubuhat mo, Diyos? Yung Diyos ang gawa nyo, bubuhatin nyo, pero hindi Diyos yun. Sapagkat sa totoo lang, ang Diyos pa nga ang bumubuhat sa atin. Amen. Amen? Bakit mo pupunasan si Lord? Madumi si Lord. Eh, siya nga naglilinis sa atin eh. Amen.
Eh, ba't mo nilalagyan ng bulaklak? Mabantot ba si Lord? Eh, tayo nga mabantot eh. You know, religion will do a lot of crazy things, isn't it? Amen? Punta mo asawa mo, punas-punasan mo yung mukha. Ano ginagawa mo? Pinukusan kita. Bakit? Love kita eh. Pag sa akin, gagawin ka ng asawa mo eh. Yun, alam mo, may binili ko sa kanto eh. 50 pesos na sampagita. Ano to? Welcome. Na-imagine nyo? Naintindihan nyo mga kapatid. Alam mo, mahal na mahal kita. Bubuhatin kita. Parang, then I begin to realize, well, religion creates so many things to please God. Iba ang relationship. Ako po, may asawa po ako eh. Ha? Kailanman hindi ko siya sinindihan ng kandila, pinalabutan ng bulaklak. Ang mga patay, nilalagyan na ng mga bulaklak eh. No? Pero yung mga buhay, sino yung gustong palibutan ka ng bulaklak at lagyan ka ng bulak sa ilong? Yun, pwede yun. Pero kung buhay ka, you don't need that. God is a God. Amen po ba? Amen. Sininiwala ang Diyos ay buhay. Araw-araw naliligo? Malinis mabango? Amen? Mabigat magaan. No, hindi. It's not about that eh. It's about your relationship with God. Do you understand that? Now, since ang Diyos ay buhay, abay kinakailangan po, alam natin po yung mga next step. Sino rito yung pinag-aralan mo na yung pagdating mo dito? Ano kaya susunod? Di ba lahat ng tao pag nag-aral, alam yung susunod? Tama? Pag pumasok ka sa grade 1, alam ng nanay mo susunod, grade 2. Pagpunta mo ng grade 2, alam ng nanay mo, grade 3. Nung pag grade 4 mo, naisip-isip mo, hula ko, susunod, grade 5 na ako. Tingnan ko, uy, tama, grade. O grade 5 na ako, malamang dito susunod, grade 6. Uy, tama na naman ako. Grade 6 na ako. Siguro susunod, first year na ako. Uy, tama na naman ako. Naalala niyo yun? Naalala niyo yun? You suddenly know the steps because you know you are growing. Alam niyo yung iba bakit di lumalago? Hindi nila alam ang next step. Sa dulos, Manilaw ang next step. Pakita natin yung ating steps dito para kayo lumago. Una, ang bawat isa ay dadaan sa attender. Umaattend ka lang. Pangalawa, pupunta ka na sa cell. Magiging cell member ka. Pangatlo, ito yung next step. Magiging ano ka? Cell leader with 12 members. Tama? And then magiging leader of leaders ka, G12 leader. Magkakaroon ka ng 12 leaders, 144 members. And then number 5, magiging network leaders ka. Magkakaroon ka ng 144 leaders. Magkakaroon ka ng 12 G12 leaders at 17 to 8 members. Tingnan nyo to. Taas dito yung cell member, ang iyong kamay. Taas mo, cell member ka. Ibig sabihin, dumadalo ka na sa cell member, taas yung kamay. Nagse-cell group ka na. Pero hindi ka cell leader, cell group member. Taas yung kamay, mataas. Okay, tumingin sa paligid nyo. Tingnan, dahil cell member, ha? Napansin nyo, nasa level na yon. Pangalawa, tingnan nyo, ha? Sino rito yung cell leader? Ikaw ang nagli-lead ng cell group. Taas mo yung kamay mo. Taasan nyo. O yan, eto ngayon, mga cell group leader. Babaan nyo. Sino rito yung G12 leader ka na? May G12 ka na ngayon. Taas yung kamay. Taas yung kamay. Yun, meron dito. Taas nyo. Para makita nila. Ayan. O, palakpakan natin ating mga G12 leader. Ayan. Good. Okay. Meron ba dito mga network leader? Taas yung mga kamay ng network leaders. Taas yung kamay. Sige, yung 24, andito yun eh. Ayan, andyan po sila. Palakpakan natin yung ating network leaders. Now, tingnan nyo po. Lahat ng tao dito sa dulos, if you want to grow, magsisimula kayo sa pag-attend. Pupunta kayo dito, a-attend kayo, nag-o-observe kayo, tinikman nyo yung wow juice, umupo kayo, nag-imbestiga kayo, tingnan nyo yung CR. Okay, CR. Malamig ang aircon, king ko yung pastor, pwede. Nag-o-observe ka lang eh. Pero kapatid, baka 5 taong ka na, ganyan ka pa rin. Hindi ka lumalago, ibig sabihin. So, ano gagawin mo? From attender, pumunta ka sa next level mo. Punta ka sa cell member. Sumama ka sa cell group. Yun ang ibig sabihin. Pagsama mo sa cell group, yun. Attender ka pa rin. Kaya lang, sa cell group ka na umaattend. Hindi ka lang isang beses pupunta sa church, ngayon 2 beses na, pumunta ka pa sa cell group. May development. Ang kailangan mo kasi growth. Kailangan mo development. Kailangan mo yung next step. Alam niyo na, discover ko sa 24 na taon, nagpunta ako sa iba't ibang mga simbahan,
Napansin ko yung mga Kristiyano, pupunta lang ng simbahan tuwing Sunday. Kaya lang, pagdating nyo sa Sunday, nakikinig kayo sa akin probably, pero hindi kayo nagsasalita, wala kayong kausap. Hindi yung sapat yung paglago nyo ng pagpunta ng linggo. Makabubuti po sa atin, meron tayong sinasamang cell group. Dahil sa cell group, dyan po kayo nagko-connect. Are you listening? Dyan po kayo, when you are beginning to connect to people, dyan po tayo lalago. Pagpasok nyo sa cell, yung cell leaders nyo, aalagaan na kayo. Pagpasok nyo sa cell, hindi lang kayo aalagaan, dadalhin na kayo sa mga training process. Magtataka ka, pagpunta mo sa cell, ini-invite ka lang mag-pre-encounter. Sino rito yung tapos na sa pre-encounter? Taas yung kama. Sige, huwag kayo maya. Nakatapos ng pre-encounter. Good, baba. Sino nakatapos na ng encounter? Taas yung kamay. Huwag kayo maya, taas nyo para makita ng mga kapatid natin. Yan, good. Sino nyo nakatapos na ng post-encounter? Yan, dami na rin, no? Sino nakatapos ng SOL1? Ayan. Sino dito nakatapos ng SOL2? Okay, sino naka-attend ng re-encounter last week? Meron dito? Naka-attend din sila. Sino nakatapos na ng SOL3 o nasa SOL3 pa ngayon? Mapapansin nyo, may process eh. Pagpunta mo ng cell, sasabihin ng cell leader mo, alam mo, ayoko maging cell member ka lang. One day, I want you to become a cell leader. Ikaw naman sabi mo, talaga? Oo, kasi meron kang potential mag-lead. Dati ikaw inaalagaan, ngayon ikaw na mag-lead. Ha? Kaya ba't kinakailangan mo matrain? Sabi mo, opo, gusto ko po. Okay, good. Magsimula ka na. Ano simula? Pre-encounter, and then encounter, and then post-encounter. Unti-unti, sumasama ka na. Why? You are getting nearer to your promotion. Yung spiritual growth mo. Magtataka ka, dati ikaw yung inaalagaan. Pagpunta mo, naging cell leader ka na, ngayon ikaw na nag-aalaga. Are you listening? Naging cell leader ka na. Sabi mo, Lord, dati ako pinapalo up. Ngayon ako na naman ang nagpapalo up. Di ba? Lord, dati ako yung hinahabol-habol. Ngayon ako ang naghahabol. Di ba? Kaya lahat po ng mga cell member, tip ko sa inyo, magpakabait kayo. Alam niyo kung bakit? Kung ano ang itinanim mo, aanihin mo. Ha? Yung mga nagpapahabol-habol, sabi mo sa kata mo, one day magiging cell leader ka din. Sige, magpasaway-pasaway ka. Yung mga makukulit, yung mga pasaway, yung nagpatago-tago, yung nilalaro nila, mga cell leader nila. May mga ganyan ano eh. Oy, cell leader, tago tayo. Ay, hindi ulit. Yung nilalaro nila, cell leader nila. Pinagtataguan. O si text, where na you? Dito na me. Di ba? Yung meeting natin, 3:30, wala ka pa. Where na you? Naku, tago tayo. One day, magiging cell leader ka. Ganun ka din. Where na you? Nasa Spratly. Ang layo mo naman. Then nakita mo, nagbunga na yun, tinanim mo dati. Sino sa inyo, hindi nyo pahihirapan ng cell leader nyo para one day, pag kayo naging leader, hindi rin kayo pahihirapan. Huwag nyo kakalimutan, what you sow is what you reap. Kung ano itinanim mo, yon ang aanihin mo. Pag naging cell leader ka na, gusto mo pang umangat, Lord, gusto ko pang tumaas yung ranggo ko. Gusto ko pang maging leader. Ano nyo mangyayari? Promotion kayo, magiging G12 leader na kayo. Yung dati mong cell member, magiging lahat cell leader yun. Lahat sila nagli-lead ng cell group. Alam niyo po, ang pinakamasayang moment ko, nung inalagaan ko po yung 12 ko, they begin to disciple their 12 people. You know, na-bless ako. Nag-grow sila. Ha? Nung tinatanong ko na, Romeo, ilan ang tao mo ngayon? Pastor, 500. Wow. June, ilan ang tao mo? Pastor, 800. Grabe, dumami na sila. Ha? Brother, ilan na siya? Pastor, ako po, 300. Ako po, 270. Ako po, 600. Grabe, dami na. Why? Pero before, walang tao yun. But they begin to grow their ministry. Mga kapatid, sino sa inyo nakikita nyo one day, pagkakatiwalaan kayo ng Diyos ng multitude? Amen? Ano dapat mong gawin? You want to grow? Discover your next step. Ha?
Kung kayo po'y narito ngayon, attender ka pa lang, huwag ko kayo makontento dyan. I really encourage you, go to your next level. Amen? Huwag kayo manatiling attender, sumama kayo sa cell. Huwag lang puro cell. Gawin mo maging cell leader ka. Huwag ka lang maging cell leader. Gawin mong leader of leader ka. At huwag ka lang maging leader of leaders. Gawin mong network leader ka. Alam nyo, parang ano yun parang private na naging general. Pag general ka, andain mong mga command na ginagawa. And because of that, yung leadership skill mo, pinakikinabangan na ng Panginoon. I wish everybody would become a general on this church. Amen? Sana lahat kayo lumago. Amen? Last and final, and then I will close on this. Yung panlima po. Okay. They are not ready to grow. Reasons why people don't grow, hindi nila pinaghahandaan. They are not prepared. They are not ready. Why? Kasi po, whether you like it or not, ang bawat tao kinakailangan mag-aral. So, dapat mag-review, mag-assignment para pumasa ka sa next level mo. Kaya lang, hindi nila pinaghahandaan. Kahit may assignment, hindi ginagawa. Kahit may klase, absent. Kahit alam nilang maaga ang klase, hindi gigising na maaga. Well, the guy is not ready to grow. Why? By simple lack of preparation. Say that word, preparation. They are not ready to grow. Alam niyo po, bago kayo makapunta sa member, maging cell member, paghahandaan nyo yan. Bago kayo maging cell member to become cell leader, paghahandaan nyo yan. Bago kayo maging cell leader to become leader of leaders, you need to get ready. Amen. Papaano? Gusto mong lumago, pero hindi mo pinaghahandaan. Ano ang next step? Tsaka get ready. Matthew 6:33, then I will close. Tingnan niyo po itong verse na ito. Matthew 6:30. Sabi po dito, ito yung pinaghahandaan natin. Seek first His kingdom and His righteousness. And all these things will be given to you as well. Bakit ito yung napili kong huling talatang babasahin ko? Alam nyo, nakita ko, kung alam mo yung first, alam mo yung next step. Kung hindi mo alam ang first, hindi mo din alam ang next step. Kasi yung first, hindi mo nga alam eh. Are you listening? Kung hindi mo alam ang first, hindi mo alam pagandaan ang mga next. Para sa akin, ito yung basic dapat matutunan ng mga Kristiyano. To seek first the kingdom of God. Pag-aralan yung unahin ang Diyos. Tingnan nyo po, lahat kayo madidisiplina, maaayos, lalago, mag-grow ang inyong spiritualan. Because you know what is the first. Ito po, magwawakas by telling you, if you don't know Matthew 6:33, then you don't know the first. Now you have a problem with the next step. Because you cannot step on the first, how can you go to the next? Are you listening? If you are not prepared for the first, then how can you prepare for the whole journey of your life? Para sa akin, if you really want to grow, malaking factor po yung establish mo sa isip mo. Simula sa araw na ito, uunahin ko muna ang Diyos sa buhay ko. Magtataka kayo, everything will be realigned for the glory and the purpose of our God. Amen? Sino po may natutunan sa hapon pong ito? Pwede bang lahat tayo tumayo? Thank you, Jesus. Sino rito yung i-clear mo sa buhay mo yung next step mo? Sino rito yung gustong pumunta sa next level ng life niya? Saan yung mga attenders na dumadalo dito? Sino rito yung Pastor Riel, I want to join the cell now. I want to be connected. I don't want to be isolated. I want to be connected. Sino rito yung nagpe-pray ngayon to go to your next level? Or probably meron dito mga cell members na. But I tell you, start to desire na Lord, gusto ko naman maging cell leader na ako. Ayoko na maging cell member. Why? Mag-grow kayo. Huwag nyo kayaang manatili stuck dun sa level na yan. And if you're a cell leader, begin to pray, Lord, I want to become leader of leader. Amen? Alam nyo, sa totoo lang, sa hapon pong ito, nagagala kong makita na narito kayo ngayon. And I know that most of you are getting ready for your God's promotion in your life. And I believe it could happen. And it can happen. Because para sa akin, this is the will of the Lord. Would you bow your head right now? And I want you to pray to God this afternoon that, Lord, I don't want to stay this way, Lord.
I don't want to stay on the lowest level of my life, Lord. But I want to move forward, Lord. I want to go to the next level. Lord, today I pray that by the promptings of your Holy Spirit, Lord, help me go up to my next level, Lord. That I would never stay as I am, Lord, but I will grow, I will grow, I will grow. I will move up, Lord God, to the ladder of my success. Today, Lord, I may be here down below, but I will never stay here below. I will desire, I will plan, and I will do all I can with the grace of God to go to my next level. Lord, indeed, I can be your leader, I can be a leader of leader, and I can be a person who you can entrust the multitude. Lord, hindi ako mag-i-stay na attender lang sa church na ito. Hindi lang ako mag-i-stay na magiging member, Lord, because I know there is a leader inside me. There is a seed of greatness that's about to come out. And I pray that the Holy Spirit will stir up the desire to lead people for the Lord. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, ng totohanang lumago kami sa aming mga next level. Use these people, Lord God, to propagate the kingdom, even as we declare that we will seek the kingdom of God first and your righteousness, then all these things shall be added unto you. Father, we thank you, we honor you, and we ask this in Jesus' name. And everybody said, Amen and amen.